Inialok ang gantimpala na 000 para sa pagpatay sa isang pulis, $5,000 para sa isang superintendent ng pulisya at 0,000 para sa isang inspector ng pulis. Ganito ang ginawa ng drug lord. Si Pablo Escobar ay nakipag-ugnayan sa mga pulis na sinuwi siya ng pamahalaan ng Colombia, tinatayang mahigit 1,000 pulis. Namatay ang mga opisyal sa kanyang kamay. Escobar nagtataglay ng pribadong hukbo na may 40,000 katao upang labanan ng pamahalaan ng Colombia. Mga pagsisikap na ipa-extradite siya sa United, direktang sinunog ng mga puwersa ni Escobar ang mga estado, pababa ng palasyo ng hustisya para pilitin ang gobyerno. Pinasabog pa niya ang isang civilian airliner na nagdulot ng 120 sibilyan. Kamatayan pa rin, pero ang mismong demonyong ito ay nakita bilang isang bayani ng mga mahihirap na karaniwang tao. Madalas siyang nagbibigay ng pera sa mga mahihirap at nagpatayo pa nga ng mga bahay at nagbigay ng gamot para sa kanila. Libre si Escobar. Lubos na minamahal ng mga mahihirap at siya pa nga tumakbo bilang pangulo dahil dito. Ano ang nakakagulat na hindi ito isang plot mula sa isang pelikula, ito ay tunay na kwento noong una. Hindi sinimula ni Escobar ang kanyang imperyo sa gamot kundi sa pamamagitan ng pagpupuslit ng iba't ibang kalakal mula sa ibang bansa, kung ito man ay tahanan, kagamitan o mamahaling bagay doon ay mayroon, walang hindi makuha ni Escobar. Sa gayon, sinuhulan niya ang lahat ng inspector maliban sa isa, bagong hirang na opisyal ng pulisya ay tumanggi upang mabili at ipilit pag-impound sa kanyang convoy. Gayunpaman, si Escobar, na natiling hindi natitinag, tumpak niyang sinabi ang mga pangalan ng lahat ng naroroon doon, mga address ng pamilya at alam pa nga kung aling ospital kung saan nagpapagamot ang kanilang mga magulang. Ginamo sa Escobar, sinabi sa kanila na maaari silang makipagtulungan at kunin ang pera o ipapadala niya bala para salubungin ang kanilang mga pamilya. Ngayong maliit ang kinikita ng mga pulis at malinaw na hindi nila gustong magpasimula ng gulo. Napakawalang awa niyang tao at napaka-Escobar. Natapos ang kanyang paunang pag-iipon ng kayamanan sa pamamagitan ng pagpupuslit. Gayunpaman, isang lalaki, pinangalan ng Cockroach, ay lubos na nagbago. Ang ipis na nagmamay-ari kay Escobar ay nagmamay-ari ng droga. Lab sa Chile, ngunit nahuli siya noong isang operasyon laban sa droga ang mahigpit na Chilean. Pinatay siya ng gobyerno ng walang paglilitis, ngunit himalang nakaligtas si Cockroach. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang pinakamagandang produkto at handang magtayo muli ng negosyo sa ibang lugar. Nahanap niya si Escobar sa pamamagitan ng isang kaibigan. Panimula na gustong gamitin ng ipis. Mga daanan ng pagpupuslit ni Escobar para maibenta gamot sa Colombia. Gayunpaman, ang kay Escobar, mas malaki ang ambisyon niya kaysa sa kanya. Mula sa sandaling ito ang madilim ni Pablo Escobar, opisyal na inilunsad ng imperyo ang una, binisita ang drug lab ni Cockroach para sa unawain ang proseso ng produksyon at ang katatagan ng output para sa kanyang sa unang order. Kumuha siya ng 50 kilo ng produkto pero nagtaka ang ipis kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking, malinaw na may bibiyahe ang dami. Nakamali si Cockroach sa pagtansya sa kakayahan ni Escobar. Kakayahan bumili sila ng 3 kotse, lokal na itinago ang mga droga sa loob at pagkatapos ay walang pakundangang umalis sa nag-iisang transaksyong ito. Kumita siya ng $600,000 sa bilis na ito, mas mabilis ang pagkakakitaan kaysa sa pagpupuslit. Pagkatapos ay si Escobar, nakakita ng isang Amerikano na nagngangalang Layo na para sa kanya ay naghanda ng espesyal na gawang suit tapos nagtago gamot sa loob ng customs ng damit. Mga opisyal noong panahong iyon ay hindi pa kailanman. Nakaranas ka na ba ng katulad nito, Leon, ng buong tapang? Dinala ang mga droga sa US at binalik ang pera sa Colombia na nagiging 20 biyahe pabalik-balik sa loob lamang ng 1 buwan, pero hindi pa rin ito nasisiyahan ng mga pangangailangan ni Escobar. Ganang-gana siyang lumipat sa pagbibiyahe, mga droga ng direkta sa pamamagitan ng truck sa ibabaw. Ang mga truck ay nagdala ng toneladang patatas, ngunit ang kanilang mga gulong ay puno ng droga. Leon, nakaisip pa nga siya ng bagong trick niya, nakarekret ng maraming batang babae at nagkaroon ng pinainom sa kanila ng maliliit na pakete ng droga, 50 mga pakete sa bawat pagkakataon na natanggap ng bawat batang babae. 5,000 sa kabayaran noong dekada 1980, malaking halaga iyon at nagawa pa nga ng kapatid ni Escobar na si Gustavo. Para makabili ng eroplano, hinubere nila ang lahat, mga hindi kailangang bagay mula sa eroplano, na nagpapahintulot dito na magdala ng ilang tonelada ng produkto ng mga Amerikanong drug dealer ng sabay-sabay, harangan ng mga daanan sa advance para sa pigilan ng ibang sasakyan na dumaan at ang eroplano ay direktang lalapag sa kalsada. Sa puntong iyon ang mga dealer ay dumagsa sa eroplano na nagbababa ng lahat ng gamot sa mga pickup truck na may ganitong malaking kita. Ang mga eroplano noon, itinuturing na disposable sa loob lamang ng ilang buwan na kumikita si Escobar ng malaking pera. Sobra-sobra ang pera niya, kaya naman, walang mapagtataguan kahit sa kanyang sofa ng nanay puno ng dolyar ng Estados Unidos. Nakuha ng biglang yaman ni Escobar ang atensyon ng iba pang nagbebenta ng droga at lahat sila gusto ni Escobar na makasali sa negosyo. Alam din na tanging sa pagkakaisa lamang makakamit ang lumalaki sila at nagiging mas malakas siya. Maluwag na inalok ang kanyang mga channel na may bayad, sila lang ng 50% komisyon habang kumukuha ng sa pinakamapanganib na bahagi ang transportasyon, sarili niya para sa iba pang mga nagbebenta ng droga. Ngayong parang paghahanap ng libreng pera, kaya naman sumali silang lahat sa operasyon ni Escobar. Bilang lumaki ang dami ng mga kargamento, nagdulot ng mga problema. Unang lumabas ay ang ipis. Siya ginugol ang kanyang mga araw sa liblib ng mga bundok at karamihan sa kita ay napunta sa Escobar na nagsimulang magdulot ng sama ng loob. Sa Cockroach di nagtagal pagkatapos si Pablo Escobar, nagkaproblema ang buong kargamento niya, kinumpiska ng pulisya ng si Escobar, dumating sa istasyon ng pulisya siya, agad-agad sinimulang murahin sila, dahil ang mismong mga oppizer na ito ay naging kinukuha niya ang maruming pera niya sa buong panahon na iyon. Sinabi ng kapitan kay Escobar na ang mga gamot na puting kalakal ay nagkakahalaga ng $4.
milyon ngunit binayaran lamang sila ni Escobar ng 50,000. Agad nalaman ni Escobar na siya ay naging pinagtaksilan ng isang taong nasa loob bilang pulis, hindi karaniwang alam ang presyo sa merkado, kaya agad niyang inalok ang kapitan ng ₱1,000,000 sa kondisyong siya ay inihayag ang pagkakakilanlan ng impormante. Mas lalong nagalit si Escobar dahil hindi lang nagbigay ng impormasyon ng ipis sa pulisya, pero nagsimula rin siyang magpatakbo. Nang mag-isa, lihim niyang ipinadala ang mga droga sa Miami para sa isang kasunduan pero hindi pumunta si Cockroach, napagtanto na ang kanyang mga mamimili ay talagang mga ahente ng DEA ng Amerika, katulad ni Cockroach. Malapit nang mahuli in flagrant delicto, biglang lumitaw ang mga mamamatay tao na nakagambala sa ang operasyon ng pulisya ay isa sa ang mga mamamatay tao ay binaril ng isang ahente ng DEA, ang mga mamamatay tao ay nahuli ng pulisya. Nag-alok ang korte ng piyansa na milyon para sa kanyang paglaya. Si Pablo Escobar ay hindi kailanman pinabayaan ang kanyang mga nasasakupan noong gabing iyon. Sumakay ang mamamatay tao sa isang eroplano para tumakas sa Colombia habang naiwan si Cockroach para lang harapin ang pagbitay. Sa palagay ko mali sila, pero hindi. Mas maaga pa sa pagkaayos ng panloob na Toges ay nalutas kaysa sa mas malaking problema pa. Lumitaw na napakarami ng mga drug trafficker, pera na literal na wala silang mapaglagyan ito at hindi nila kayang ipagsapalaran ng pagdedeposito. Ang mga ilegal na kayamanan sa lapi na ito sa mga bangko, ang money laundering ang naging pinakamahalaga gawain para sa mga drug lord, kaya kay Escobar, bumili ng kumpanya ng taxi na mabilis na naging pinakamalaking negosyo na kumita sa buong mundo. Bumili ang ibang mga trafficker ng buong mga minahan o kahit buong rancho ng kabayo para sa paglalaban ng pera. Kahit si Escobar ay bumili pa, maraming sikat na pinta ni Picasso ang kanyang hinimok siya ni kapatid Gustavo na panatilihin ang isang mas mababang antas ng babala na may problema. Hindi maiiwasan kung hindi sigurado naman ang mga drug lord na nakapasok na sa ang mga mayayaman ay pinuntirya ng isang anti-gobyernong grupong gerilya. Ang kanilang plano ay ang pagdukot sa pamilya ng trafficker, mga miyembro at humihingi ng malaking ransom. Sa simula, si Escobar ang kanilang pangunahing pinagkukunan target, ngunit isinasaalang-alang ang kanyang napakalaking katanyagan sa mga mahihirap. Lumipat sila ang kanilang focus sa isang drug trafficker na nagngangalang OOA. Kinidnap nila ang kanyang asawa pagkatapos sa isang abalang lugar sa sentro ng lungsod. Ang gawaing ito, direktang nagalit ang mga drug trafficker. Si Escobar ang nagrenta ng pinakamagarbong bahay, hotel sa Bogota, ang kabisera at lahat ng nagtipon ng mga drug lord para magplano. Ipinropose ni Escobar na bumuo sila ng isang organisasyong laban sa pagdukot na magkasama, pagpopondo sa pagsasanay ng mga sundalo at pagsuhol sa pulis, kaya't ang pinakamaraming suhol sa buong mundo, ang kilalang Medellin Cartel ay opisyal na nabuo kahit na ang gobyerno walang kapangyarihan ng militar laban sa guerrilla. Ang mga drug trafficker kasama ang kanilang malawak na koneksyon ng mabilis na nakahanap sa kanila. Ang mga guerrilla natakot sa mga drug lord. Sikretong papatayin ng kanilang mga pamilya. Sa huli ay pinalaya rin ng asawa ni OOA. Nahuli pa rin sila ni Escobar noon. Ang uhaw sa dugo na si Escobar ay hindi nanakit. Sa halip na sila, iminungkahi niya na magtulungan sila magkasama, at kaya nagkaroon si Escobar ng tunay na hukbo. Sa puntong ito, hindi na siya kontento na bilang drug lord na may kayamanan na walang katapusan. Ang gusto niya maging Panginoon ng bansa mismo. Bago ang pagdinig sa korte, nakatanggap ang hukom, isang misteryosong sulat na pagkatapos ay inilagay niya sa isang itim na hood na lumilitaw sa korte na parang isang magnanakaw. Ang kanyang layunin upang maiwasan ang pagiging kinilala niya, at pagkatapos ay ipinahayag ang akusado ay nagkasala sa pagbebenta ng droga at iniutos ang kanyang ekstradisyon sa Estados Unidos. Mga estado para sa pagkakabilanggo. Sa huli ang drug trafficker ay sinintensyahan ng 135 taon na. Ang misteryosong sulat na iyon ay naging ang lumabas ay mula sa drug lord na si Pablo Escobar. Babalaan ng hukom na huwag ay extradite ang drug trafficker sa US na nagbabanta na paalin siya kung sumuwi siya. Sa huli, pinanatili ng hukom ang kanyang mga prinsipyo. At si Escobar sa sarili niyang baluktot na paraan, pinanatili ang kanyang ito ang paraan ni Pablo Escobar para sa pagharap sa kanyang mga kaaway at tiyak na bakit siya ang nagkontrol sa pinakamatapang drug cartel sa daigdig. 60% ng mga droga sa ang Estados Unidos ay sinuplay ng Escobar na may daan-daang milyong dolyar na pumapasok sa kanyang mga account mula sa ang Estados Unidos. Taon-taon noong 1985 ang mga ari-arian ni Escobar lumampas sa $5 bilyon na ginagawa siyang una taong lilito sa listahan ng Forbes ng mga bilyonaryo dahil sa pagbebenta ng droga. Pagkatapos niyang yumaman, hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang bayan na Escobar ay nagtayo ng maraming mga bahay para sa mahihirap ng regular na mahadji ng pera sa kanila at maging nagpatayo ng zoo para maaliw ang mga bata. Sa lokal, siya ay lubhang minamahal ng mga, ngunit ang ganitong kalawakang paghanga sa mga tao, naging dahilan upang gawin niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Nagpa siya si Pablo Escobar na tumakbo para sa Pangulo. Isang drug trafficker ang tumatakbo para sa Pangulo. Tiyak na ganito ang iisipin mo, ay isang balangkas ng pelikula, ngunit ito ay isang tunay na kaganapan. Una niyang binayaran ng isang kilalang abogado at nagbigay ng donasyon na $3 milyon sa oposisyon, partido na nagiging karapat-dapat tumakbo para sa isang upuan sa Kongreso. Pagkatapos, malawakang publisidad mula sa isang kilalang tao, journalist ang nagbigay sa kanya ng maraming parangal, mga taga-suporta naman sa hanay ng mamamayan. Ang unang sumalungat sa kanya ay nakakagulat na ang embahada ng US hindi nila may pahintulot ang isang drug trafficker na nagdulot ng malaking pinsala sa US upang makapasok sa posisyon ng kapangyarihan. Sa ganitong paraan kaya pumunta sila sa DEA at hinukay ang mga lumang file ng kaso mula sa nang unang arestuhin si Escobar dahil sa droga. Pagkatapos ay ibinunyag ng trafficking ang impormasyon sa pamamagitan ng media bago ang ebidensya. Maaari pang umabot sa Kongreso ang dalawang mamamatay tao, pinatay ang pinuno ng DEA at ninakaw
Ang mga dokumento ni Escobar ay sumunod na sila, pinaslang din ng mamamahayag na naglantad. Ang impormasyon at maging ang hukom na, ang namuno sa kanyang paglilitis ay, kanidnap at sinunog hanggang mamatay sa kanyang, sa ganitong paraan niya binura ang kanyang nakaraan sa bahay, mga mantsa pagkatapos, na may suporta ng kanyang, malaking kapangyarihan sa salapi na matagumpay niyang nakuha, ang halalan at naging kongresista sa puntong ito, si Escobar ay nagpapakasaya sa kanyang, tagumpay ngunit ang hindi niya alam ay na, malapit ang gawin ng ministro ng hustisya, ipahiya siya sa publiko, lumabas na ang Amerikano, ambasador sa pamamagitan ng dating cameraman, nakakita ng mga lumang larawan ng pag-aresto kay Escobar, mag-record sa kabila ng pagtutol ng ministro, sa pakikialam ng Amerika sa loob ng bansa, mga pangyayaring nagpapahintulot sa isang drug trafficker na makapasok. Ang Kongreso ay magiging katatawanan sa buong mundo. Kaya sa harap ng lahat ng kongresista, ang ibinunyag ng ministro ang kriminal na nakaraan ni Escobar, isang galit na si Escobar ay awkward na umalis sa bulwagan ng Kongreso na nag-iiwan ng isang nakakatakot ang itsura kahit sinabi niya sa media, siya ay pinapalitan ng kasalanan at humihingi katibayan mula sa ministro pagkatapos ng insidente ang nagpalala sa ambisyon ni Escobar na ang pagpasok sa politika ay lubos na nasira, nagsimula rin ang gobyerno na maghigpit sa pagkumpiska ng mga drug trafficker, ang kanilang mga bahagi sa mga koponan ng football ay nagsasara, ibaba ng kanilang mga eroplano at maging ang pagpapanatili sa zone ni Escobar ang pambansang pagmamayari, nagreklamo ang mga trafficker na lahat ng ito. Ang gulo ay sanhi ng pakikialam ni Escobar sa politika na nagpagalit sa kanya pagkatapos ay inutusan ng kanyang mga tauhan na barilin at patayin ang ministro ng hustisya, napakataas na posisyon, opisyal na pinatay ng droga. Ang mga trafficker ay malaking kahihiyan para sa ang gobyerno ng Colombia. Nag-alok sila ng 1 milyong gantimpala para sa pagkahuli kay Escobar, pero walang pakialam ang mga drug trafficker na ito tungkol sa gantimpala. Hindi man lang sila nag-alala, pagkabilanggo gayon pa man ang isa, ang tunay nilang kinatatakutan ay isang kasunduan sa pagpapadala ng ekstradisyon na magpapadala mga drug trafficker sa Estados Unidos para sa pagsubok dahil talagang impyerno iyon. Kaya ang mga drug trafficker ay bawat isa ay nakahanap ng kanilang may sariling paraan para labanan ng gobyerno. Nakuha ko, pinili pa rin niya ang karahasan, kumuha siya ng Israeli mercenary group na naniniwalang basta na lang pag-aalis sa lahat ng nagtaguyod para sa ang kanyang pagpapadala ay lulutes sa problema. Si Ramon naman ay nagrenta ng radyo. Oras sa ere na araw-araw nang iinsulto sa gobyerno, sinasabing walang gumagamit ng droga sa Amerika, ng negosyo ng Colombia ang magkakapatid na OOA, kahit nag-hire pa ng PR firm na gumastos ng kalahati ng $1 milyong para maglobby sa gobyerno, pero mas tuso si Escobar kaysa sila ay sabay-sabay niyang sinuhulan ang mga opisyal, at sumulat ng mga liham sa gobyerno siya, sinabi na ang probisyon sa ekstradisyon ay pagyurak sa soberanya ng Colombia at ay isang mapanlinlang na gawa na nakagambala sa kalayaan ng hudikatura ng bansa, gayon pa man ang kandidato sa pagkapangulo, na natiling matigas ang ulo, desididong, lipulin ang lahat ng nagbebenta ng droga siya. Inutusan ng hukbo na pumunta at puksain Escobar pero napakarami ni Escobar, mga impormante at mabilis na nakarating ang balita. Ang drug lord sinabi sa kanyang pamilya na mabilis na mag-impake at lumipat, utos niya sa kanyang mga tauhan. Sunugin ang lahat ng dokumento at sa wakas, walang pakundangang lumipad palayo sa isang helicopter ng ang pulisya laban sa droga at ang hukbo. Nang dumating sila, 12 na lang ang kanilang nahuli. Mga katulong at kusinero ang mga mahihirap, matapang na kinain ng mga sundalo ang masarap na pagkain na kanilang hindi pa kailanman nakaranas ng ganitong kalidad, mga sangkap ang pulisya laban sa droga gayunpaman, natuklasan ang mga dokumentong hindi pa ganap na nasunog, buti na lang sinundan nila ang mga lead at natagpuan ang pinansyal ni Escobar, opisina na kasama ang kanyang accountant na may tumpok ng mga talaan ng transaksyon na ito, sapat na ang ebidensya para maikulong si Escobar. Sa likod ng rehas magpakailanman ang anti-droga, natuklasan din ng pulisya ang isang malaking lihim at ang piloto ng CIA ng Amerika ay nagdala ng 500 kg ng droga para kay Escobar, binisita ng lalaking ito. Araw-araw na bahay aliwan at kalaunan ay ang pulisya, nahuli siya sa pasukan ng isang bahay aliwan, sa ilalim ng banta ng kasong pagtataksil, siya ay inihayag ang lokasyon ng isang mahalagang pabrika ng droga ni Escobar dahil ang pabrika, malakas ang bantay sa pagsalakay na ito kahit na kasangkot ang mga espesyal na puwersa ng US, sila rin, nakahuli ng malaking isda ang pinakamaraming huli ni Escobar, mahalagang kasosyo siya, si Roman. Matagumpay na na-extradite sa US at sentensyahan ng 135 taon sa kulungan sa kasalukuyan. The drug traffickers felt nervous sa unang pagkakataon at lahat sila ay tumingin kay Escobar. Noong gabing iyon nakipagkita si Pablo Escobar sa mga gerilya ng anti-gobyerno sa Colombia siya. Hinimok silang atakihin ng Kongreso, nag-aalok ng upang magbigay ng lahat ng armas at pangakuan sila milyon bilang bayad pagkatapos maibigay ang titulo. Tapos na lang bigla ang digmaang sinimulan ng opisyal na sumabog ang isang drug lord sa Colombia. Ang pag-atake ng gerilya ay nagresulta sa daan-daang pagkamatay na kalahati ng pinatay ang mga hukom ng Colombia habang palis. Hindi nila nakalimutang magsunog. Pagsira sa ebidensya ng kay Escobar, mga krimen na nagawa na ng pulisya noon, kinumpiska pagkatapos ay iginalang ni Escobar ang kanyang nangakong bibigyan sila ng milyon pero siya, hindi ko naman ipinangako sa kanila ang kanilang buhay. Lumapit lang ang isang pulis para suriin ang lisensya ng driver at ay agad na tinambakan ng bala ng isang tao, pagkatapos ay ipapaalam sa boss at drug lord. Isusulat ni Pablo Escobar ang numero ng mga patay. Ganito ang pakikitungo ni Escobar sa kanila. Ang pulis, na mas nakakagulat pa, ay ipamimigay niya ang mga baril sa mga bata sa mga squatter dahil ang mga bala na kanilang pinaputok ang nagdulot ng pinakamalaking banta kaya daan-daang pulis ang nagbantay. Mga opisyal ang namatay
sa loob lamang ng ilang buwan dahil sa mataas na bilang ng namatay nagtayo pa nga ang gobyerno ng pansamantalang morgue. Siyempre, hindi naman ang mga drug trafficker ang nagdala. Nang walang mabibigat na kalaban, Coronel. Si Kirilo ang pinakamalaking problema nila. Bumuo ng espesyal na unit sa paghahanap ang tanging bahagi ng pwersa ng Colombia na hindi mabibili ng droga, mga trafficker dahil sa kanilang mga miyembro ng pamilya. Kung pinatay na silang lahat ng mga ito isang araw, ang USDA ay nakatanggap ng impormasyon mula sa isang tagapagsabi na ang pinakamaraming mahalagang tauhan ay nagtatago sa isang maliit na isla kaya pinangunahan ni Carillo ang kanyang koponan, naghahanda para mahuli silang lahat sa isang bagsakan, sumibat. Ang unit ng paghahanap at ang mga drug trafficker, nakikipaglaban sa matinding palitan ng putok ngunit si Gotcha, hindi dapat paglaruan siya. Agad na gumanti ng rocket, inilunsad ang isang tira na halos tumama kay Kirilo, lumabas siya at sinamantala ang kaguluhan, upang mabilis na makatakas kasama ang kanyang anak sinubukan ng search unit na harangan ang kanilang daan, sa mga kotse pero binutasan sila ng Gotcha. Putok ng machine gun na kanyang binangga ang mga kotse at mabilis na umalis sa sandaling ito siya ay, pakiramdam na mayabang dahil nakaligtas sa pagugkob ng hindi alam na ang mga humahabol ay, naghihintay sa kanya sa kalangitan sa loob ng helicopter ay mga ahente ng USDA na si Kirilo, iniutos na hindi siya maaaring maging ganap na, pinayagang makatakas para ang tagabaril ng machine gun, nagsimulang magpaputok ng walang direksyon gayunpaman ang ama, at ang anak ay nanatiling ganap na walang pinsala. Nakuha ko na, kinuha pa nga niya ang baril at pinaputokan ng helicopter sa puntong ito ang nagbago ng direksyon ng helicopter habang nagpapaputok sa harapin sila sa sunod-sunod na putok na ito. Hindi pa nasasaktan si Gotcha pero ang kanyang minamahal, namatay ang anak sa loob ng kotse sa puntong ito Gotcha, ganap na nawala sa katinoan ang paghahanap, walang balak ang unit na iwanan ng sinuman, buhay. Gotcha ay naiwang may kapansanan ito ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ng search unit, nakamit mula ng ito ay mabuo at ang Pangulo ay nakakuha ng napakataas na pag-aproba, rating dahil sa kanyang patakaran laban sa droga siya, kahit nagpirma pa ng kasunduan sa ekstradisyon sa Estados Unidos mismo dahil ng Pablo Escobar na ito ay naghanda para sa palakihin ang digmaan laban sa droga sa bagong antas niya, kumuha ng eksperto sa bomba sa mataas na presyo ngayong ang lalaki ay miyembro ng Espanyol, teroristang organisasyon na ETA at siya ay mayroon, gumawa ng mga bomba na pumatay sa Espanya, dating punong ministro at depensa, ministro, maingat niyang itinago ang bomba sa loob ng radyo at ang pagpatay. Ang target sa pagkakataong ito ay ang Colombian. Pangulo, kalaunan ay nakahanap si Escobar ng isang mabait na lalaking mali ang sinasabi na siya ay pagbibigay sa kanya ng pagkakataong kumita ng malaki, pera ang gawain ay ang pag-record ng mga politiko, pag-uusap sa eroplano at siya ay magiging binayaran ng milyon pagkatapos itong matapos, masayang pumayag ang lalaki pero ang hindi niya alam ko lang ay isang paraan lang ang misyong ito, kinabukasan, binigyan ng tauhan ni Escobar, sa kanya ang kahon na naglalaman ng bomba ang lalaki, nang walang pag-aalinlangan ay naghanda para sa pumila para sumakay sa eroplano gayunpaman ang Pangulo ay pinigil ng mga ahente ng USDA ito, lumabas na ilang araw bago ang DEA, sinusubaybayan ng mga ahente ang mas mababa at natuklasan niyang siya ay madalas na nakikipagkita sa hindi kilala, dayuhan pagkatapos ay natagpuan ng DEA ang lahat ng impormasyon ng mga eksperto sa bomba sa CIA, mga lihim na dokumento kahit hindi nila kaya patunayan na ang target ay partikular na ang Pangulo dahil may koneksyon kay Escobar, wala silang magawa, kaya naman nagpa siya ang Pangulo, hindi kunin ang partikular na flight na iyon kapag nakita ng tauhan ni Escobar na iniwan ito ng Pangulo. Huli na ang lahat, ang pagsabog na ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 107 sibilyan Pablo Escobar kaagad, naging bayani mula sa pagiging sibilyan hanggang sa pagiging terorista ang gobyerno kaagad, gumanti si Kirilo at naglunsad ng sorpresang atake, pagsalakay sa laboratorio ng droga ni Pablo Escobar, bagaman walang mga pangunahing tauhan ang nahuli. Nagdurusa pa rin si Escobar sa malaking sumabog bilang tugon si Escobar ng nakakagulat, binomba ang isang gusali sa sentro ng lungsod, biglang kumalat ang takot sa buong Bogota, ang kabisera ngunit hindi nito pinahina ang desisyon ng gobyerno na labanan ang droga, mga trafficker sa halip ay humantong ito sa CIA na ilagay ang buong lungsod sa ilalim ng pagbabantay, sa wakas ay natanto ni Escobar na ang mga ito, walang pakialam ang mga politiko sa buhay, ng mga ordinaryong mamamayan kaya binago niya ang kanyang paglipat ng target sa pagkidnap sa pamilya, mga miyembro ng Kongreso at iba pa, mga maimpluwensyang tao sa lipunan ang kanyang layunin sa ang pagkidnap sa kanila ay para pilitin ang pamahalaan na makipag-ayos sa kanya gayunpaman, agad-agad tinanggihan ng Pangulo ang kanyang mga iminungkahing kondisyon pagkatapos malaman na nabigo ang negosasyon, iniutos ni Escobar, kanyang mga nasasakupan na patayin ng isang kongresista, anak at itapon ang kanyang bangkay sa pagpasok ng Kongreso, hindi ito sapat, pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang pansin sa isang sikat na babaeng host sa telebisyon na nagkataong siya ang anak ng dating Pangulo kinabukasan, ang Pangulo ay nakatanggap ng isang video noong araw na iyon, pagkatapos nito ang dating Pangulo at ang kanyang hiniling ng asawa na ang gobyerno, makipag-usap kay Escobar at pumayag sa kanyang mga termino kung hindi nila ginawa, nagbanta silang gawin ito, putulin ang politikal ng Pangulo, pagpopondo at tiyakin na walang mga resolusyon ang magiging ipasa sa Kongreso sa harap ng matinding presyon. Alam ng Pangulo na nauubos na ang kanyang oras. Sa labas kaya inutusan niya ang kanyang katulong na magpaliban ng oras kasama ang abogado ni Escobar, habang sabay na hinihimok ang CIA's, mga eroplanong pang-surveillance upang mapabilis ang kanilang, hindi nagtagal ay nakita nila ang bahay, kung saan nakakulong ang mamamahayag ang itinago siya ng pumatay sa isang aparador. Kasunod nito, nilinis ni Carillo ang mga drug trafficker at habang inaalis,
Ang huling bantay na hindi niya sinasadyang napatay, ang anak ng dating Pangulo ngayong araw, insidente ay nagdulot ng malaking kaguluhan at ang Pangulo ay naharap sa walang top hours na presyon na kailangan niyang aminin na natalo sila. Gustavo was subsequently arrested while on a date with his lover. The members of the search unit, whose loved ones had been killed by drug traffickers, severely beat Gustavo. However, he proved to be a tough man, refusing to say a word. Afterward, Carrillo ordered his men to clean up the body and dump it in the territory of Escobar's rivals. Escobar, as expected, fell for the trap. He ordered his assassins to kill anyone they saw in his rival's territory. The rival boss miraculously survived. When Escobar realized he had been tricked, he could only accept the reality, acknowledging it as the cost of winning his war. Soon after, he signed a plea agreement with the government and handed over his handgun. And just like that, Pablo Escobar once again